usapang kalusugan. Ay. Ang itong pag-uusapan natin, isa pong rare condition. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga, yan po ang antiphospholipid syndrome. Ito po isang kondisyon na maaaring magdulot ng komplikasyon kung hindi maagapan. Kaya naman para mas maunawaan natin kung ano nga bang itong kondisyon na ito, ay makakapanayam natin ang ating suki sa Telemed na si Doc Via Roderos Galbana. Good morning po, Doc Via. Good morning, Sir Bien. It's Meiji. Hi, Thank you Doc. for having me and Morning, Doc. time po sa ating lahat. Doc, ito po para po sa ating manonood, ano po ba itong antiphospholipid syndrome at ano po yung sanhi ng sakit na ito? Okay, no? Ang antiphospholipid antibody syndrome is not a common disease. Hindi siya natin usual na naririnig tulad ng heart attack or ng trangkaso, no? But it is a rare condition kung saan yung immune system na gumagawa ng antibodies, no, that would normally, no, at yung immune system kasi natin, no, gumagawa siya ng antibodies to prevent us from getting sick. For example, no, para hindi ka COVID, reactions or severe immune response, no. But ang nangyayari sa antiphospholipid antibody syndrome, no, yung antibodies ng katawan natin, no. So kapag ang antiphospholipid antibody syndrome or these antibodies, no, it can actually cause stroke, and it can actually cause blood clots to form in the arteries, no. Imbes na maprotektahan tayo ng antibodies na to, ay nagko-cause pa siya ng blood clots doon sa mga ugat natin, no, sa veins, sa arteries, no. Yes. Doc, ano po ba yung mga sintomas na dapat bantayan para masabi natin na posibleng may APS ng isang tao? Okay, no, so ang tinitingnan natin, no, kapag sinususpetsahan natin na may APS ng isang tao, are two things, no. One, blood clots that can form in your legs, no. So usually kapag we're suspecting APS, no, or APAS, no, number one, tinitingnan natin kung nagde-develop ba siya ng deep vein thrombosis, no, or yung blood clot doon sa legs natin, no. So usually kapag ang isa ay may deep vein thrombosis, na nakikita natin na may pain, may swelling, may redness doon sa affected leg, no. Another would be kapag makita isang cardiovascular diseases, then we suspect na baka this is APS, no. Another, no, is kapag nag-develop siya ng parang rash with a lacy pattern, parang lipilaris, yung tinatawag natin doon. But it's actually a sign of arterial thrombosis or may mga clot doon sa arteries natin. Yes. Another, no, hindi lamang yung mga bagay na yun. Actually, no, ang pinaka-tinitingnan natin, especially sa mga buntis, no, nagbubuntis, no, nagkakaroon ng complication, no, including no, nagkakaroon ng miscarriages, no, stillbirth, no, or premature delivery. No, another would be, for example, kapag ang isang buntis ay nagde-develop ng high blood pressure habang siya ay nagbubuntis, or tinatawag natin na pre-eclampsia. No? So, that's actually a sign of APS. No? So, pag tuloy-tuloy, no, yung miscarriage, nagsususpect kami ng APS. Doc, sino po ba yung mga mas at risk na magkaroon ng APS? Yes. Pwede po bang magkaroon nito kahit wala po yung sa family history? Yes, no. So APS is actually not a genetic disease, no. So hindi common yung nakikita natin na sa isang pamilya, no, maraming nagkakaroon ng APS, no. It's rather an autoimmune disease, no. Kumbaga, it's really how your body was, it's really how your body reacts. It can occur to anyone, no.
But mas common ito sa mga may existing na autoimmune disease tulad ng lupus. Na lupus is another autoimmune disease. So, mas malaki yung risk factor mo to have APS kapag ikaw ay may lupus, may autoimmune disease. Mas slightly common lang siya, mas slightly prone ang women to have APS than men, no? But it can occur actually with anyone, no? Most especially kapag ikaw ay may autoimmune disease na-diagnose before. Opo. Dok, nabanggit niyo po kanina na posible itong maging sanhi ng stroke at miscarriage, no? Ano po ang percentage na mag-develop ang APS sa life-threatening condition? It's quite high, no? Tinitingnan natin, depende no, sa sakit. No? There is some, for example, for stroke, no, may tinitingnan silang pag-aaral na it can actually progress to stroke ay as much as 25%. No? And that's actually quite high. Kaya binabantayan talaga at binibigyan ng suporta with medication yung mga na-diagnose na may APS, no. Usually hindi mo siya nakikita agad-agad, no, kasi there has to be ang diagnosis kasi ng APS, no, is 2 factors, no, hindi lang siya clinical, dapat may laboratory diagnosis din. So para ma-diagnose ka na may APS, no, number 1, no, dapat magkaroon ka ng thrombosis na event, no? Whether it's DVT, stroke, transient ischemic attack, no? Any thrombosis na event, no? Or pregnancy-related miscarriage, pregnancy-related mortality, no? Nawalan ng baby, nagka-stillbirth, no? And dapat makita yung antibody sa katawan mo. So that's how we diagnose the condition. However, no, medyo mahirap yung presentation nito. So, especially kapag napapansin na natin, no, na for example, no, nagkaroon ng stroke, bata pa, no, binibigyan na namin ng gamot and binibigyan na ng support. Alright. Lastly na lang, Doc, mensahe nyo na lang po sa mga ating mga ka-RSP kung sa tingin nila meron silang APS, lalo na kung sila po yung nagbubuntis o kung sila po yung mga at risk nitong APS. Okay. Sa mga patients po natin, no, na may possibility or may risk of having APS, it's important na as early pa lang as now, no, we consult our health professionals, especially our doctors, no, kasi ang paggagamot po ng APS, no, ay hindi lamang natin madadaan sa lifestyle, no. Kailangan po ng karampatang gamot, no, ng anti-clotting medications, no, para maagapan at para hindi lumala yung sakit. So always consult your doctor and always care for your health po. Kasi no, ayaw natin na lumala po yung condition natin. Alright, maraming salamat po muli, Doc Via Roderos Galban, sa pagsagot sa aming mga katanungan tungkol dito sa antiphospholipid syndrome. Okay, mga ka-RSP, itong rare condition po ng antiphospholipid or syndrome ay mahalaga pa rin nating malaman. Dahil kahit nga itong rare o hindi natin madalas makita, pwedeng tayo o yung mga mahal natin sa buhay ang at risk. Yes. Thank you once again, Doc Via. See you.